Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, malakas din ba ang laban nila kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Syempre may mga ilang kandidata na from province na nakikita natin na possible na manalo sila dito ng Miss Universe Philippines. Way back 2020, ang daming mga front runner na magagaling. Diyos ko, talagang parang masasabi mo mukhang sila ang mananalo nung time na yon. Pero ginulat tayo dahil Rabia Mateo won Miss Universe Philippines during her time 2020, di ba? So, hindi natin inaasahan yon. Pero ako, sa totoo lang, nararamdaman ko na may laban naman si Rabia nung time na yon. Kasi nga, iba talaga yung team ng Iloilo noong time na yon. Sobrang lakas din talaga. At syempre, matalino din ang Rabia. Tapos siguro gusto din mag-experiment ng Miss Universe Philippines na alam mo yon, kumuha ng mga bagong kandidata na hindi kilala and then they try na i-compete sa international pageant. So, yung time na yon. Pero, yung sumunod na taon, ay syempre iba na ang naging sistema, di ba? But ako, naniniwala ako sa lahat ng candidates dito sa Miss Universe Philippines ay may chance silang mauwi ang corona ng Miss Universe Philippines. Yes, may nakikita tayong malakas na kandidata, pero hindi natin alam, baka mamaya hindi lang natin sila pinapansin or hindi natin sila napapansin. Tapos magulat na lang tayo, sila pala ang manalo Miss Universe Philippines, di ba? Kasi nga, hindi mo nga alam kung ano ang hinahanap ng organization, kung nakafocus ba sila sa front runner o nakafocus ba sila sa mga baguhan. Like example, balik tayo ng 2024, ang dami din malalakas noon. Tapos ang dami din talagang masasabi mo na pwede magaling sa Miss Universe. Like example, si Atisa Manalo, di ba? Tapos nandiyan din noon si Christy McGarry during that time ng 2024. Tapos si Tracy, di ba? So kung iisipin mo lahat pwedeng magwagi pero tinalo sila ng isang baguhan na hindi nyo inaasahan. At ito nga ay si syempre Chelsea Manalo, di ba? So yun, kaya ako tumitingin ako na ano bang hinahanap talaga ng organization sa candidates. Tapos doon ba talaga sila nakafocus sa nakikitang magaling or nakikitang complete package na. Pero kasi ngayong taon na to, sa totoo lang, ang pagsali nila Union, ang isa sa mga masasabi mo na parang, ay, nako, baka kay La Union talaga mapunta ang corona. Paano naman kasi sila Union naman? Diyos ko naman, yung binibigay ay talagang total package na. Kaya magugulat ka kapag natalo to dito. Yung sasabihin mo na parang hindi sa kanya napunta yung corona, ikaw gugulat mo talaga. But to be honest, pag nakikita ko sila Union, siya talaga yung nagsasabi na parang ay siya yung mananalo dito ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to, di ba? Pero pansinin na natin yung ibang candidates katulad ng pambato ng ibang lalawigan. So, simulan natin dito kay Trexie Paris Rojas ng pambato ng Miss Universe Iligan. Miss Universe Philippines Iligan 2026. To be honest, maganda yung kandidata nila. Gusto ko yung orahan niya kasi parang morena beauty. So, hindi nalalayo kay CJ Opiasa. Si CJ Opiasa during her time na naging first runner-up sa Miss Universe Philippines. My gosh, kung iisipin mo, kamunti ka na siya manalo ng Miss Universe Philippines kasi siya yung first runner-up. Di ba? Tapos Michelle D. Pero kasi before Michelle D, may mga Chris Gravides at
si Pauline Abeles pa. Pero ito, feeling ko kung mag-execute talaga to ng todo-todo sa competition ng Miss Universe Philippines, hindi ako magugulat kung manalo ang pambato ng Iligan. So, pwede talagang mabigyan din ng corona. Pwede mo nga ito isalang sa universe din, lalo na sa Puerto Rico gagawin ng Miss Universe, eh yung beauty na meron siya ay papatok yun doon. At gusto ko talaga yung datingan niya na parang Donita Rose na ginawang morena or CJ Opiasa na mas pinabata, no? So, tingnan natin kung paano mag-execute si Iligan at kung paano kakabog ng todo-todo. So, abangan natin yan. Pero yung factor kasi niya talagang masasabi ko, wow, she's pretty. Saka ano, gusto ko yung kulay. And then, at syempre, pinag-uusapan din na talagang malakas ang pambato ng Nueva Ecija na wala nang iba kundi si Michelle Tantaco Barchel. Yes! Nako, nakikita ko na talaga isa din to sa mga kakabog na candidates. At alam nyo, sa totoo lang, pag titignan ko siya, kanina si Iligan parang si CJ Opiasa. Ito naman, parang si Emma Tiglao. Very grand yung datingan. Gusto ko yung beauty niya kasi parang ang fresh. Tapos yung beauty niya na, alam mo yon na ang lakas maka-queen. So, ang aabangan mo sa kanya, syempre yung execution niya. Yung execution niya na kung paano ba siya kakabog sa competition. Saka syempre, styling, tapos titignan mo yung pasarela, titignan mo yung com skills. Actually, kung styling yung pag-uusapan, bongga, then very Pinay. Kung hindi to manalo, siguro pwede mo to gawing Miss Cosmo, yung mga tipong ganon. Naalala ko tuloy during ng Binibining Pilipinas, pag hindi nanalo ng Miss Universe Philippines, gagawin nilang Miss International or Miss World, di ba? So yun, ang ibibigay nilang corona, Binibining Pilipinas International or Binibining Pilipinas Globe, mga ganon. Pero kasi siya, alam mo yun na parang Emma Tiglaw ang peg na parang may kamukha pa siyang isa pang beauty queen eh. Very Pinay kasi yung datingan na mistisang Pinay. So, feeling ko naman may laban naman ang pambato ng Nueva Ecija. And then, depende na lang sa magiging performance ni Barchel kung siya ba ay kakabog or, alam mo yon, kung tama lang yung ibibigay niya. Pero feeling ko, pwede mo to ilagay sa Cosmo, pwede mo ilagay sa supranational. So, let's see kung kakabog na ba. Kasi ano kumbaga parang andiyan na lumalaban Pero itong kandidata na to ay malakas para sa akin ang pambato ng Muntinlupa. Yes, si Adela May Marshall. Actually, si Adela, sobrang nagagalingan ako sa kanya kasi modela siya. Tapos gusto ko yung styling na pinapakita niya. Naalala ko tuloy sa kanya na para siyang si Venus Ra. Si Venus Ra yung datingan na, alam mo yun yung Venus Ra, new version ngayon. Actually, itong si Adela May, pwede mo talagang ilaban sa international stage. Sa totoo lang. Gusto ko yung aurahan niya, gusto ko yung emote niya, gusto ko yung nakikita ko sa kanya. At kahit yung press con nila, isa siya sa mga talagang takaw pansin sa akin na parang, uy, ang ganda pala niya talaga. So parang feeling ko, kung nung nakaraang taon ay nag-first runner-up ang Muntinlupa, ngayon parang feeling ko, gusto ko kaya nilang umangat pa ng more. Kasi ang ganda-ganda talaga ng kandidata ng Muntinlupa ngayon. So mag-aabang ka na lang talaga kay Muntinlupa kung ano ang magiging eksena, ganap, at paandar niya sa competition na to. Kung paano siya kakabog, kung paano niya ibibigay yung performance niya. So yon, doon kasi nagkakatalo sa paghahanda at saka sa performance talaga. Kasi kapag performance na yung pinag-usapan, dapat talaga umangat yung beauty mo doon. Plus Q&A, dapat matalino ka din. So yon, ayun yung hindi ko alam kung ano ang paghahandang ginagawa ng pambato ng Muntinlupa para mas umangat pa dito sa competition na Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Pero sa kabilang banda, umaasa ako na magpiprepare sila ng todo-todo at naniniwala ako na ibibigay niya talaga yung performance niya sa competition, di ba?
So, feeling ko naman kung talino, feeling ko matalino naman siya. Hindi naman niya papasok dyan kung wala lang. At naniniwala ako na prepared din siguro ang Muntinlupa sa competition ngayon ng Miss Universe Philippines. So yun, so silang tatlo na mga baguhan, parang feeling ko talagang may laban din at pwedeng pumasok sa semifinals at pwede din na hindi mo inaasahan manalo ng corona, di ba? Si Iligan, sabi ko nga si Iligan pwede mo na i-supranational. Diyos ko, papatok yan Diyos sa supra. Kasi kapag ginawa mong supranational yan, my gosh, Euro, ay nako, yung beauty niya talagang aangat doon. Pwede mo din gawin to ng Miss Charm, si Iligan, kasi talagang very charming naman yung mukha. At feeling ko, my gosh, malakas. Ang ganda niya, talagang may laban. And then, yung pambato naman ng Nueva Ecija, parang feeling ko, malakas din, di ba? So, talagang may laban din. So, abangan na lang natin kung ano ang execution na ipapakita nila sa competition na to. Either Muntinlupa. Si Muntinlupa, Diyos ko, pwede mong gawin supranational, pwede mong gawin Miss Cosmo, pwede mong gawin Miss Charm. Maraming choices para kay Muntinlupa na makakuha dito ng corona sa Miss Universe Philippines. But tulad nga na sinabi ko, may malakas na kandidata. So tingnan natin kung paano nila ikukumpit ang sarili nila sa mga kandidata na nagkukumpit ngayon dito. So job well done, Miss Universe Philippines, kasi parang feeling ko pinahihirapan ninyo kaming pumili and then bigla kang masusurprise dahil sa 51 candidates, isa pala doon talaga yung hindi mo inaasahan na mananalo, di ba? So, katulad ng Miss World. So, nakafocus yung lahat doon sa front runner. Tapos, ang ending, ang nanalo ay si Asia na hindi mo inaasahan. But, by the way, so tingnan na lang natin kung ano magiging laro nila. Pero ikaw, ang tatanungin ko, sa mga nabanggit nating candidates na yon, sino sa tingin mo ang pwedeng kumabog at pwedeng umeksena ng bonggang-bongga na hindi mo inaasahan. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.